Sa nakaraan ng ating video ay tinanong ng Inner Demon kung payag bang maging alipin niya si Wen Zaipi, na agad namang sinabing pumapayag umano siya, kung saan ay sinabi nga din ito na ingatan umano siya ng Inner Demon, dahil isa pa siyang virgin, isa siyang maselan na uri ng bulaklak. Pero sinabi nga ng Inner Demon na wala umanong kwenta ang mga sinasabi ni Wen Zaipi, at agad na ginamit ang kanyang kapangyarihan, upang lagyan ng slave mark si Wen Zaipi. Bahagya pa nga siyang tumalsik at bumagsak matapos nito, at agad na din niyang pinakita ang slave mark na nalagay ng Inner Demon sa kanyang leeg. At dito ay naisip ng Inner Demon, na hindi umano niya alam ang dahilan kung bakit ganun kabilis na nagbago ang isip ni Wen Zaipi, upang kampihan siya at traidorin si Lu Shu. Pero ngayong may slave mark na nga daw siya kay Wen Zaipi, ay sigurado umanong kahit na anong plano o gawin ni Lu Shu, ay hindi na niya mababaliktad ang mundo o universe. Naisip nga din niya, na si Wen Zaipi umanong Celestial Emperor ng South State, ay ang huling tao na maaaring maging kapanalig ni Lu Shu, at ang pagtataksil nga daw na ito ni Wen Zaipi, ay siguradong magkakaroon ng malaking epekto sa ating bida. Naisip nga din niya, na sinabi ni Lu Shu sa kanyang naramdaman na niya ang init ng pagmamahal, at may mga tao na siyang pinapahalagaan sa buhay niyang ito, at sinabi nga daw ni Lu Shu na hindi na siya mahuhulog o mapupunta pa sa abyss. Pero ang hindi nga daw alam ni Lu Shu, ay mas naging simple ang lahat para sa Inner Demon, dahil ang sakit umanong mararamdaman niya matapos mawala ang mga taong yun, ay siguradong walang magiging kapantay. Sinabi nga din ng Inner Demon, na si Lu Shen umano ay nabuhay ng ilang libong taon, at ang talino niya ay hindi matatapatan ni Numan, pero sa bandang huli nga daw, at hindi din ito naabot ang sunod na antas ng cultivation, nang dahil lamang sa kanya na Inner Demon. At dahil sa mas mahina nga daw ang utak ni Lu Shu kay Lu Shen, ay siguradong mahuhulog din siya sa abyss, pag isa-isa niyang natanggal sa tabi ng ating bida, ang mga taong pinapahalagaan niya. Pero kung iisipin nga daw na mabuti ng Inner Demon, ay masyado pa din niyang minaliit si Lu Shen noon, dahil hindi nga daw niya inaasahan, na magiging malupit si Lu Shen maging sa kanyang sarili, at planado na daw pala niya ng matagal na panahon ang kanyang reincarnation. At kung natupad nga lang din daw sana ang plano ng Inner Demon, ay wala na sana siyang kinailangan pang ibang gawin, kundi ang kininang katawan ni Lu Shen pag bumigay na ang kanyang isipan, at hindi na din sana siya nagplano ng matagal na panahon, para lamang muling makuha ang star chart mula sa ating bida. Pero hindi na nga daw mahalaga yun ngayon, dahil hindi naman daw ganun kadami ang sundalo ng ating bida, habang siya nga daw ay magagamit niya ang 3 states at celestial emperors, at kahit nga daw hindi tapat si Qing kung sa kanya, ay magagamit pa din naman niya ito, upang mas mabilis na maabot ni Lu Shu ang Two-World Realm. At ang lahat nga daw ng kalamangan ay nasa kanya na, kaya naman mapatagal lang daw niya ng konti ang kanilang magiging laban, ay siguradong makukuha na niya ang star chart mula sa ating bida, at muli niyang mabubuo ang kanyang katawan, o muli siyang magkakaroon ng physical na pangangatawan. Agad na din siyang tumalikod, at sinabing inuutusan daw niya si Wen Zaipi ngayon, na agad ay pangunahan ng kanyang hukbo patungo ng Royal Capital, upang atakihin ito at kailangan nga daw gawin ni Wen Zaipi ang lahat, pero biglang napasya si Wen Zaipi na nakahawak sa kanyang leeg. At sa paglingon nga nito ay biglang nagdilim ang kanyang muka sa gulat, dahil ang slave mark na nakalagay sa leeg ni Wen Zaipi, ay tinuklap lamang niya na tila walang nangyari. Dahilan upang mapatanong ang Inner Demon sa kanyang sarili, kung ano daw ang nangyayari, at napapatanong nga din siya, kung talaga daw bang natanggal ni Wen Zaipi ang slave mark nang wala man lang backlash, at hindi nga din daw niya nakita sa ilang libong taon na alaala, ni Lu Shen ang patungkol sa kakaibang pangyayari na ganito. Agad nga din itong sinabi, na para umano kay tandang Lu Shen ay pinagbigyan niya ang Inner Demon, na markahan o lagyan siya ng slave mark, pero tulad nga daw ng nakikita niya, ay hindi na maaaring maging alipin o slave si Wen Zaipi ngayon. Agad nga din itong tumalikod, at sinabing aalis na umano siya, tutal ay tapos naman na daw ang sadya nila sa kanya, at mukhang hindi nga agad nakaget over sa kanyang nakita ang Inner Demon, hanggang sa muli ay tanungin nito kung talaga daw bang sinabi ni Wen Zaipi, na aalis na siya, sabay sabi ding hindi siya maaaring umalis at ginamit nga nito ang kanyang kapangyarihan. At matapos ngang maglunsad ng pag-atake ang Inner Demon, ay agad na ginamit ng mga pulang nilalang ang kanilang abilidad, upang hindi makaalis si Wen Zaipi, at sa kanyang ang paglingon ay agad nang tumama sa kanya ang mga naging pag-atake ng Inner Demon. At matapos nga siyang bumagsak ay masyado ang tawa ng mga ito, at tinatanong nga ng Inner Demon kung hanggang dun lang daw ba si Wen Zaipi,
sabay sabi na mukhang may silbi naman daw pala ang mga death servant ni Yu Fuyao, dahil nakonsumo nila ang spiritual na kapangyarihan o superpower ni Wen Zaipi. Pero bigla nga itong natawa, at sinabing nagbibiro lamang daw siya, kasabay ng paglabas ng mga puting ibon at unti-unti nga siyang naglalaho, kaya naman nasabi na lang ng inner demon na masyado siyang magulang, at ang mga ibon nang nagtungo sa kanya, ay sunod-sunod ding sumabog. At makalipas pa nga ang ilang sandali, ay naisip nito na ang mga ibon umanong yun ay walang buhay, at mukhang gawa nga daw ang mga yun sa superpower ni Wen Zaipi, at mukhang ginamit nga daw ni Wen Zaipi ang halos lahat ng kanyang kapangyarihan, upang gumawa ng madaming ibon at sa pagsabog ng mga ito, ay agad siyang tumakas gamit ang kanyang portal. Kung alam nga lang daw sana nito, na hindi pala niya kontrolado si Wen Zaipi, ay sana hindi niya ito minaliit, at sana nga din daw ay hindi siya nabigla sa ginawang pag-atake ni Wen Zaipi, na naging dahilan kung bakit siya nakatakas. Muli ay naisip nga niyang sayang umano, dahil hindi siya gumawa ng backup plan, at hindi niya ginamit ang abilidad niya bilang two-world realm, upang gumawa ng domain, at hindi nga daw sana nakaalis si Wen Zaipi sa loob ng kanyang domain, gamit ang portal ng maestro level. Sunod ay sinabi nga nito na mukhang hindi nila magiging kapanalig si Wen Zaipi, at malamang nga daw na tumakas na siya at bumalik sa kanyang mga sundalo, sabay utos na hanapin umano ang kampo ng South State upang ubusin ang kanyang mga sundalo, at patayin si Wen Zaipi. Samantala, sa kampo naman ng mga sundalo ng South State, ay ginamit nga ni Wen Zaipi ang kanyang portal upang makabalik, at dito ay naisip nito, na ang mga pinapanood nga daw sa kanya ng ating bida na palabas ng Naruto, ay sadya palang kapaki-pakinabang, at hindi nga daw niya inaasahan, na magagamit niya agad ang galaw na yun. At agad nga din siyang sumigaw, kung saan ay hinahanap niya kung nasaan na daw ang mga maestro levels nila. Sabay sabi ding kailangan daw nilang protektahan si Wen Zaipi, dahil may mga nagnanais nga daw na patayin siya, at halos mamatay na nga daw siya sa takot. Agad nga ding nagising at nagtungo sa kanya ang dalawang maestro level, kung saan ay agad din nilang tinanong kung ano ang ginagawa ng kanilang Panginoon, sabay sabi na wala naman daw silang nakita na assassin sa paligid. Talaga ba, tanong naman ni Wen Zaipi, na napapatingin sa kaliwat kanan niya, kaya naman natahimik na lang ang mga ito. At masyado nga ang inis ng isa kay Wen Zaipi, na wala nga daw nararamdamang fluctuation ng superpower sa loob ng 100 milya. Sabay tanong na din sa kanyang sarili, kung ang inner demon daw ba talaga ay hindi na siya hinabol, at kung wala bang plano ang inner demon na makipaglaban sa kanila ng harapan. Samantala, habang patuloy nga sa paghahanap ng kampo nila Wen Zaipi ang mga pulang kalalakihan na ito, ay bigla silang mayroong napansin, kaya naman agad din silang naglunsad ng isang pag-atake. Pero bigla ngang lumabas si Ching Si mula sa usok o alikabok, kung saan matapos niyang makita ang pwesto ng mga pulang kalalakihan, ay mabilis niyang inatake at hiniwa ang mga ito, gamit ang Zinting Blade, at sa pagwas-iwas at pose nga nito, ay agad na namatay ang mga pulang kalalakihan. At bigla ngang nagkaroon ng flashback, kung saan matapos silang magkausap nila Yunyi at Tiger Holder sa North State, ay tinago nito ang kanyang mga bakas, at palihim na nagtungo ng Royal Capital, dahil naalala nga nito na mayroon siyang isang tao na nakita sa Earth, na nagmula dito sa Luniverse, at nais nga niya itong puntahan. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay mayroong nang bato kay Jiang, na sinabi lang naman na andito na lang din daw siya, pero bakit hindi pa din niya pinapakita ang kanyang sarili, upang makapag-usap sila. At sa paglabas nga nito, ay sinabi ni Jiang na matagal na din mula nang huli silang magkita, sabay tanong kung dapat ba siyang tawagin ni Jiang bilang Cao Qingxi, o Leiju, pero nanatili lang naman itong tahimik habang hawak ang kanyang espada. Kaya naman tinanong na lang ni Jiang, kung nagtungo daw ba siya dito upang tanungin kung bakit nagpunta si Jiang ng Ancestral Land, at kung may kinalaman ba ang Sword Pavilion, sa mga nangyari 18 taon na ang nakalipas, at tumango nga lang ito. Kaya naman sinabi ni Jiang na kahit kailan umano, ay hindi naging pabaya sa kanilang tungkulin ang mga disipulo ng Sword Pavilion, at maging siya nga daw ay kinailangan niyang magtungo ng Ancestral Land, upang hanapin ang isang kaibigan o kanilang master. At kung nais nga daw imbestigahan ni Cao Qingxi ang mga nangyari 18 taon na ang nakalipas, ay kailangan niyang magtungo ng East State, dahil kahit wala nga daw silang nakitang mga bakas o ebidensya, ay malakas umano ang kutob ni Jiang na may kinalaman si Yu Fuyao sa lahat ng mga nangyari. Pero naisip lang naman ni Cao Qingxi, na may dahilan daw pala ang naging pagpunta nito sa Ancestral Land, pero kahit na wala nga daw masamang intensyon sa kanyang hari si Jiang,
ay hindi pa din siya maaaring magtiwala ng gano'n na lang sa mga sinabi ni Jiang sa kanya. At dahil sa kailangan pa nga daw niyang kumpirmahin ang lahat ng mga sinabi ni Jiang sa kanya, ay agad siyang nagtungo sa Eastern Capital ng East State upang magmatyag sa Celestial Palace ng Celestial Empress na si Yu Fuyao. At matapos nga niyang makita ang labas ng palasyo ni Yu Fuyao, ay naisip nito na mukhang tama nga daw si Jiang, dahil mukhang may tinatagong baho nga daw si Yu Fuyao. Naisip nga din ito, na sa nakalipas umanong ilang daang taon, ay pinapadala sa Celestial Palace ni Yu Fuyao, ang mga talentado at batang miyembro ng mga noble family, kung saan ay pinapalabas ni Yu Fuyao na nagiging jowa niya ang mga ito, pero bigla na nga lang silang naglalaho, at ang nagiging kamatayan nila ay nananatiling misteryo. Pero paano daw kaya kung ang mga talentadong kalalakihan na yun mula sa noble families ng East States, ay hindi naman talaga namatay, at paano daw kaya kung tinatago lang sila ni Yu Fuyao sa kung saan dito sa Luniverse, upang i-cultivate at gawin niyang mga personal niyang sundalo at assassins, at kung ganun nga daw talaga ang sitwasyon o nangyayari, ay masasabi niyang hindi nila ito dapat na baliwalain. Pero bigla nga ding lumabas si Yunyi at Tiger Holder mula sa mga karawahe, kaya naman masyado din ang naging gulat ni Cao Qingxi o Lei Ju, na napapatanong kung bakit umano nandito sila, at hindi daw ba ay napagkasundoan na nilang imbestigahan at hanapin, ang kinaroroonan ng kanilang Kuya Ming Yuyu. At napagdesisyunan nga ni Qingxi na palihim na sundan ang mga puppet masters, hanggang sa maobserbahan nga niya ang lahat ng mga pangyayari, kasama na ang naging laban ni Lu Shu at Yu Fuyao, gayon na din ang pagkakaligtas nila kay Ming Yuyu. At dahil nga sa kanyang mga nasaksihan, ay tila naantig ang kanyang matigas na puso, kung saan ay tila may isang tinig na din siyang naririnig, na hinihimok o pinipilit na siyang gumawa ng aksyon. At matapos ngang nagkaroon ng pagkilos ang mga sundalo ni Yu Fuyao mula sa East State, ay palihim silang sinusundan at matyaga ni Cao Qingxi, hanggang sa mapag-alaman nga niyang tinalo na ng hari ang mga water ghost ng East at South State, kaya naman siguradong gagawa daw ng paraan si Yu Fuyao, upang maalis ang sakit sa ulo nilang tubig o katubigan sa Royal Capital. Naisip nga din ito, na malamang sa inaasahan na din daw ni Wen Zaipi ang patungkol sa bagay na ito. Kaya naman hindi niya agad pinapunta ng Royal Capital ang kanyang mga sundalo, at mukhang kilala nga daw talaga ni Yu Fuyao at Wen Zaipi ang isa't isa. At dahil sa magkapatid nga sila, ay malamang sa hindi nga daw talaga sila mahihirapan na hulaan ang magiging pagkilos ng bawat isa, pero kahit nga daw alam din ni Yu Fuyao ang patungkol dito, ay nagpadala lamang siya ng mga B-rank niyang sundalo upang harapin si Wen Zaipi. Dahilan upang magkaroon ng masamang kutob si Cao Qingxi sa naging hakbang ni Yu Fuyao, at naisip na mas mainam umano kung patuloy pa din niyang sundan ng palihim ang mga ito, upang malaman ang tunay na nangyayari. Samantala sa kasalukuyan nga, sa isang kagubatan sa kabundukan ng South State, ay hindi umano alam ni Cao Qingxi na ang naging aksyon niya, o ang pagsunod at pagpatay niya sa mga tauhan ni Yu Fuyao, ay naresolba ang problema ni Wen Zaipi, o ang pagtatangka nilang ma-assassinate si Wen Zaipi. Samantala, hindi naman makapaniwala ang mga lalaking may tahi sa bibig, na isang maestro level ang kanilang kaharap ngayon, pero itong si Cao Qingxi nga, ay wala namang naging pakundangan sa pag-atake at pagpatay niya sa mga ito. At matapos nga niyang mapatay ang mga tauhan ni Yu Fuyao, ay napansin niya ang isang hukbo na patungo sa kanyang direksyon, at ito nga ay walang iba kundi ang hukbo ni Wen Zaipi, na nagsasabing kailangan daw nilang magmadali upang tulungan ang kanilang hari. Pero bigla ngang napapatanong ang kanyang mga sundalo, kung bakit daw masyado yatang nagmamadali ngayon ang kanilang Panginoon, sabay sabi na wala pa naman daw silang nakita na kahit isa, na nagnanais na patayin siya. Habang ang isa naman ay sinabi na maliban umano doon, ay madami naman silang magagandang mga kabayo, pero bakit daw kailangan nilang magsiksikan sa iisang kabayo, na halos mamatay na nga sa pagod at bigat nila. Pero sinabi lang naman ni Wen Zaipi na mga siraulo daw sila, at better safe than sorry nga daw. Kaya mas mainam kung magmadali na lang din sila sa paglalakbay, upang agad na makarating sa Royal Capital at matulungan ang kanilang hari, sabay sabi na kailangan din daw niya ng proteksyon. Pero itong si Cao Qingxi nga, ay naisip lamang na tila isang palaman umano sa tinapay ang Celestial Emperor na si Wen Zaipi, gayunpaman, ay napagdesisyon na naman niyang sundan ang hukbo nila Wen Zaipi. Kaya naman biglang napapatanong ang Inner Demon sa kung ano ang nangyayari, at kung bakit daw ang reincarnation ni Lei Ju ay kasama nila Zaipi ngayon. Bukod doon ay naisip nga din niya,
na mas mataas pa din naman daw ang cultivation niya kay Leju at Wen Zaipi, kung saan ay siguradong mananalo siya pag naglaban sila ng seryoso, pero sa abilidad nga daw na meron si Leju ngayon, ay siguradong hindi niya pakakawalan ng oportunidad, pag nagkaroon siya ng pagkakataon na atakihin ng Green Lantern o Lampara, habang naglalaban sila. Sabay tanong sa kanyang sarili, kung isusugal ba niya ang kaligtasan ng Lampara at magpatuloy sa paghabol sa kanila, at kung may ibang mahalagang detalye daw ba siyang hindi napansin, na naging resulta ng kasalukuyang sitwasyon ngayon, o kung ito daw ba ay kasama sa mga plano ni Lucio, upang mapilit siyang personal na gumawa ng aksyon. Hanggang sa bigla nga itong mapabuntong hininga, at naisip na ang pagkakataon niyang magtagumpay sa kanyang plano, ay nasa kanyang harapan na umano, kaya naman kailangan niyang maging mas maingat sa pagkakataong ito, at sa kanyang pag-alis nga, ay sinabi na lang ng Inner Demon na magkita na lang silang muli, sa Royal Capital. Samantala sa Celestial Palace naman ng North State, ay sinabi ni Ching Kung na ang West at East State daw pala, ay nagsimula ng makipagdigmaan sa Royal Capital, o sa hukbo ni Lucio, habang ang South State naman daw ay diniklara ang pagsuporta sa bagong hari. At mukhang ang mga kapwa Celestial Emperors nga daw niya, ay may kanya-kanyang mga plano, sabay tanong kung hindi daw ba dapat na din silang gumawa ng aksyon, at kung nasaan na daw ang mga Vanguard Brigades nila ngayon. At sinabi nga ng tila mga natatakot niyang tagasunod, na ang mga 7 brigada umano nila ay makakarating na ng border ng North State, sa loob ng 2 araw, at matapos nga daw nun ay magiging mabilis na lang ang paglalakbay nila, patungo ng Royal Capital. Pero tinanong naman ni Ching Kung, kung bakit daw 7 brigada na lang ang binabanggit ng kanyang tagasunod, dahil ang alam nga daw niya ay mayroon silang 10 brigada. At sinabi nga nito na ang 3 brigada umano nila, ay inatake ng mga hindi kilalang grupo, at habang patungo nga ang mga brigadang yun sa border, ay bigla umanong naputol ang kanilang komunikasyon, at ang mga umatake nga daw sa kanilang brigada, ay malamang sa mga maestro level, kung saan matapos ng pag-atake na kanilang ginagawa, ay agad din silang umaatres. Dahilan upang mapaisip si Ching Kung, sa kung sino umano ang mga hindi kilalang grupo na yun, dahil ang West State at East State nga daw, ay abala naman sa kani-kanilang mga problema ngayon, kaya malabo umanong sila ang umatake sa kanyang mga satanas, habang si Wen Zaipi naman daw, ay hindi rin maprotektahan ang kanyang sarili ngayon, kaya malabong siya daw ang umatake sa mga satanas. Sabay tanong kung hindi daw kaya ang mga tauhan ni Lucio ang umatake, at kung umabot na din daw ba talaga dito sa North State, ang kanyang mga tauhan at sinimula na ang pagpatay, at mukhang ang mga salarin nga, ay ang 2 puppet masters na tuloy pa din sa pagkain, ng hot pot. At makalipas lang ang ilang sandali ng kanyang pag-iisip, ay sinabi nito na magbabago umano sila ng plano, kung saan ay kailangan daw magsama-sama ng kanilang mga brigada ngayon, at sabay-sabay na pumasok sa kabundukan. Sabay sabi ding mula ngayon, ay wag na nilang hahatiin o paghihiwalayin ang mga brigada ng kanilang satanas, dahil ayaw nga daw ni Ching Kung na mayroon pang mamatay sa mga satanas niya, nang walang kabuluhan. Agad nga din siyang nagbukas ng isang portal, at sinabi na dahil sa binigyan siya ng magandang regalo ni Lucio, o pinatay ni Lucio ang 3 brigada ng kanyang satanas, ay nararapat lamang umano na ibalik naman niya ang pabor, o gawin din kay Lucio ang ginawa nila sa kanyang mga satanas. Samantala pagsapit naman ng gabi, sa army campsite ng East State, ay biglang napatigil sa paglalakad ang lalaking ito, kung saan ay tila nanginginig din ang buo niyang katawan. At makalipas lamang ang ilang sandali, habang patuloy siyang nakatayo, ay biglang naging kulay pula ang liwanag na nagmumula sa buwan, at kasabay nga nito ay biglang tumulo din ang kanyang laway, at unti-unting gumapang ang dugo ng Blood Demon o Satanas, patungo sa kanyang mga mata hanggang sa tuluyan itong magbago.